Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin natin itong dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron tayong panibagong low pressure area na nasa loob ng ating PAR. Ito po ay itong tumatawid dito sa may area ng Bicol Region at Quezon. Samantalang, ito namang nasa labas na low pressure area ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,780 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay medyo malayo pa sa ating landmass or kalupaan. Unahin natin itong mas malapit. So sa ngayon nga, meron tayong panibagong low pressure area na nakaka-apekto dito sa Luzon. Yan po ay nandito sa may area ng Bicol Region at Quezon. Ito po ay parte ng ating tinatawag na easterlies. So yung ating easterlies, minsan nagkakaroon niya ng tinatawag na tropical wave o wave-like disturbance. Minsan yung mga wave-like disturbance na yan ay pinagmumulan din ng low pressure area. O yung kanyang pagbali ay nagiging sirkulasyon nga kagaya nitong binabantayan natin sa ngayon. Ito pong binabantayan natin low pressure area ay medyo mababaw nga. Ang dating term ng Pag-asa dyan ay shallow low pressure area at hindi natin yan inaasahang maging isang ganap na bagyo. Yan po ay posibleng tumawid lamang dito sa Luzon at posible lang din malusaw. Pero ito pong ating low pressure area ay nagpapaulan na sa malaking bahagi ng Luzon. Ito po ay nagdadala po ng maulap na panahon at mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa mga areas ng Mimaropa, kasama po dyan ang Mindoro at Marinduque, kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Bicol Region. Mas apektado po nito ang areas ng Calabarzon. Kung mapapansin nyo, maulap po yung ating panahon at minsan meron tayong mga nararanasang pagulan. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Central Luzon, maging dito sa Metro Manila. Ito pong low pressure area ang nakaka-apekto na rin po sa atin. Nag-extend pa yan dito po sa malaking bahagi nga ng Central Luzon, particularly itong eastern section nito hanggang dito sa area ng Aurora. Kasama na rin po dyan ang Nueva Vizcaya, Quirino, maging dito sa hilagang bahagi ng Luzon, ang mga kabundukan ng Cordillera, Cagayan, Isabela, kasama nga dyan ang Quirino, at maging nga dito sa mga areas ng Ifugao at Abra, kasama na po dyan ang Apayao. Ito pong malaking bahagi ng Northern Luzon. Again, ito pong binabantayan nating sama ng panahon o low pressure area ay hindi natin inaasahang maging isang ganap na bagyo. Ito namang natitirang bahagi ng ating bansa, ang Visayas, Mindanao, wala po yung epekto dyan at medyo malayo. Maliwalas po ang panahon natin, nagpapakita po ang ating araw, pero may mga pagkakataon, nagkakaroon din tayo ng mga isolated o yung mga pulo-pulo nating pag-ulan at thunderstorms, lalo-lalo na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ngayon, silipin naman natin itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, narito po yung ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, higit 1,700 kilometers pa ang layo niyan sa ating pinakamalapit na landmass or kalupaan. Wala pa po yung direktang epekto sa atin. At kung mapapansin nyo, isa po itong mahinang system pa lamang at buhagag pa or nakakalat pa yung kanyang kaulapan. Wala pa siyang maayos o hindi pa ganun kaayos yung kanyang sirkulasyon. Pero dahil nga dadaan yan dito sa mainit na karagatan ng Pasipiko, in the next few days, posible po yung lumakas at maaaring bukas hanggang sa darating na Thursday, ito po ay umabot na sa tropical depression o maging bagyo na po yan. At yan po ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes as a tropical depression or bagyo na, at yan po ay maaaring bigyan ng local name na Ramil. Ito pong posibleng maging bagyong Ramil ay kikilos pa itaas sa ngayon at yan po ay kikilos papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at maaaring tumbukin itong hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon, maging dyan po sa area ng Taiwan. Again, dahil medyo malayo pa, medyo malawak pa yung ating uncertainty, pero yung ating general area na posibleng puntahan itong ating binabantayang sama ng panahon ay ito pong hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Yan po ay sa darating na weekend hanggang sa susunod na linggo hanggang Lunes po yan. So narito po ang ensemble forecast track na GPS na pinapakita ang posibleng kikilos nitong ating binabantayang sama ng panahon. Sa ngayon nga, yan po ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakikita natin ito ng bahagyang pag-akyat bago tuluyang kumilos pakanluran or northwestward patungo nga dito sa areas ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. So sa ngayon, medyo mabagal pa ang paglakas nito o ang pag-consolidate ng kanyang sirkulasyon at lakas. Pero by the time na makarating na po yan dito sa may East Philippine Sea at nasa loob na ng ating PAR, meron tayong nakikitang possible na paglakas niyan bago pa man lumapit o dumikit dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon sa darating na weekend hanggang sa darating na Lunes. Pero ganun pa man, ngayon pa lamang ay paghandaan na natin ang posibleng magiging epekto nito, particularly nga dito sa itaas na bahagi ng ating bansa.
So again, meron tayong binabantayang dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong nasa loob, although isang low pressure area at hindi natin makikitang or nakikitang maging isang ganap na bagyo. Maganda rin po tayo dyan at mag-ready sa mga possible na effects nito dahil if ever meron tayong mga thunderstorms, malalakas na pag-ulan po yan na posible rin po magdulot ng mga pagbaha, flash floods at pagguho ng lupa. Yan po ay inaasahan natin na lalayo rin sa ating bansa in the next few days, samantalang ito namang sama ng panahon sa labas ng ating par ay dapat natin paghandaan sa posibleng pagdikit nito dito sa ilagang bahagi ng Luzon. At yan muna pagtalakay natin dito sa ating binabantayang dalawang sama ng panahon. Huli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.